Sa mga bagong content creators na nanonood ngayon, madalas natin sisihin yung thumbnails natin, yung title natin para hindi tayo magkaroon ng views, subscribers, or watch hours dito sa YouTube. Alam nyo ba guys na meron tayong tinatawag na upload visibility setting na maaaring maka-apekto din para i-recommend ng YouTube yung mga videos natin. So dito guys, i-discuss natin yung iba't ibang visibility settings na dapat nyong malaman, and of course yung iba't ibang option na pwede natin piliin kung sakali man na tayo po ay mag-upload ng video dito sa YouTube. So guys, hindi na natin papatagalin to. Kilala nyo naman si DJ MA, straight to the point, no? So direct to the point na paliwanag, let's go. So guys, for sure familiar kayo dito. Okay? So yung unang i-discuss natin is yung public, no, visibility setting. Okay? So yung public guys, madalas ito yung pinipili ng mga bagong content creators once na mag-upload sila ng video sa YouTube. So bakit ito yung pinipili natin, no? So syempre guys, from the word public itself. So gusto natin makita ng public yung mga videos natin na ina-upload natin para magkaroon tayo ng tsansa na magkaroon tayo ng subscribers and viewers dito sa YouTube. Okay? So yung public guys, ito yung pinaka nire-recommend ko din para makakuha tayo ng mga bagong viewers and subscribers. Okay? So dahil sa public, dahil naka-public yung video natin, so makikita po ito lahat ng viewers or target audience natin na naghahanap ng topic, especially kung related ito sa content na meron tayo. Okay? And guys, always remember na pag naka-public po yung video natin is talagang may chance po ito na lumabas sa search results. So yung mga viewers natin na naghahanap ng topic na related dun sa content na meron tayo, so may chance na lumabas siya once na may nag-research nung ganong klaseng content. And guys, pwedeng i-recommend ng YouTube algorithm yung mga videos natin sa ating target audience kasi nga naka-public siya. Okay? At dahil naka-public yung ating mga video, so makakatulong ito para kahit papano makahakot tayo ng watch hours kung sakali man na may manood sa mga videos natin na naka-public. Pero guys, may mga bagay pa akong i-discuss later, kaya wag muna kayong umalis kasi may mga bagay talaga na kailangan kayong malaman dito sa pag-upload, especially sa visibility settings. Okay? So guys, ito yung pipiliin nyo talaga kung gusto nyo po talaga mag-grow dito sa YouTube. Kasi nga, public, meaning kung gusto nyo po talagang makita kayo ng mga bagong viewers or kung gusto nyo ma-discover kayo ng inyong mga future subscribers, syempre, pag mag-upload tayo ng video, public po ang pipiliin natin. Okay? So guys, yung pangalawa naman is yung tinatawag natin na unlisted. Yan, unlisted visibility setting. Sa mga di nakakalam guys, ito po lagi yung pinipili ko. Okay? For sure, yung iba magtatanong, DJ, parang mas okay yung public. Bakit unlisted yung pinipili mo? So guys, wait nyo lang yung explanation ko. Ipapaliwanag natin sa inyo mamaya. Okay? Pero una, ano ba yung unlisted? Ayan. So guys, pag naka-unlisted po kasi yung video natin, no? So parang binibigyan tayo ng pagkakataon na ito na i-check yung mga pwede natin ayusin sa video. And of course guys, dito makikita po agad natin kung merong violation yung video na in-upload natin or let's just say nagkaroon ba tayo ng CPR. So dahil nga hindi pa siya nakapublish, nabibigyan tayo ng pagkakataon na ayusin yung video na to, especially dun sa mga videos na naka-unlisted. And guys, sa mga unlisted videos, hindi po ito makikita. Okay? Hindi po ito nalabas sa search results. But always remember guys, pag unlisted ang video, pwede po itong mapanood ng mga viewers or kakilala nyo kung ibibigay nyo sa kanila yung link ng video nyo. So meaning yung magkaka-access lang po sa mga videos nyo na unlisted is kung kanino nyo po ibibigay or ibabahagi yung link ng mismong YouTube video. Okay? So guys, kahit anong search nyo doon sa search bar, hindi po talaga lalabas yung mga videos na naka-unlisted. So yun po yung rules ng mga unlisted videos dito. Okay? But possible pa rin naman na magkaroon ng views dahil nga i-share mo yung link. It's either sa Messenger dun sa mga kakilala mo. So once na-click nila yon, magkakaroon pa rin ito ng views. Okay? So yun yung pinakang trabaho ng unlisted videos para kahit papano is mabigyan kayo ng chance na ma-test yung video, makita nyo kung may violation, at dahil dito pwede nyo pang ayusin yung description, settings, or kung ano pa man ang pwede nyong ayusin doon sa video nyo na in-unlisted nyo. Hello everyone, especially the live streamers out there. Are you searching for a reliable, safe, fast, and affordable recharge or top-up service? If you're using the Sugo and Chamet apps, I suggest you visit the CocoDP platform.
To get a huge discount, use the KoCoin payment method. Don't forget to click the link in the comment section and log in to CocoDP. The CocoDP platform offers plenty of games and live apps that you can choose from. Now, I will teach you how you can buy Chamet Diamonds here on CocoDP. First, enter your UID. Second, choose the package you want to purchase. Third, select the KoCoin payment method to get a bigger discount. Other payment options are also available. Fourth, enter your email address. Final step, click Buy Now. In just a few seconds, you will receive the package you purchased and you can check it directly in your email. So what are you waiting for? Visit CocoDP today. So guys, ito madalas ginagawa ito ng mga kagaya namin. Ina-unlisted muna namin siya, tsaka namin pinapublic. So mamaya i-explain po natin yan. Okay? So guys, yung pangatlo sa main visibility settings, pag tayo po ay nag-upload ng video, so na-discuss na natin yung public, na-discuss na natin yung unlisted. So yung pangatlo guys is yung tinatawag natin na private. Yan. Private visibility setting. Ito yung pinakang restricted sa lahat. Nasa tingin ko, sobrang imposible na ma-access ng kahit sino yung mga videos natin na naka-private, no? So kaya nga private itself, meaning ang pwede lang makakita nito is ikaw lang. Okay? Depende na lang kung may mga options ka na gagawin. Okay? So pag private ang video guys, pwede nyong i-share yung link sa specific emails. And at the same time po talaga, for personal use lang ito. Kung sakali man na talagang ikaw lang, no, yung sarili mo lang, gusto mo lang makita talaga yung video na yon or for remembrance lang. Okay? So ibig sabihin guys, pag naka-private yung video, hindi siya makikita ng public. So hindi siya makikita ng kahit sino. Diba? So for sure guys, may mga content creators na gumagamit nito, lalo na yung mga malalaking vloggers na siguro ayaw nilang i-public yung video na yon. So that's why ang ginawa nila, private na lang nila. Kasi parang gusto nila makita yung sabihin natin mga history nila, yung mga pinagdaanan nila na ayaw nilang i-share muna sa iba. So kahit papano, may remembrance pa rin sila. Kumbaga meron pa rin silang privacy doon sa video nila na yon. Diba? So yun po yung pagdating sa private visibility settings, no, for personal use only. And guys, ito, no, so konting sabihin natin formula, no, so simpleng rule doon sa mga nabanggit natin, so guys, kung gusto mo ng views, syempre kailangan mo mag-public, no. Kung gusto mong i-testing muna yung video, gusto mong ayusin yung video, i-unlisted mo muna. So pag naayos na po yung settings, yung description, yung YouTube tags, yung category, yung end screen, no? Yung tagging. So ayan guys, tsaka nyo i-public yung mga unlisted videos nyo. So yun po yung ginagawa ko guys as a content creator. Hindi agad ako nagpa-public ng video. Inaayos ko muna yung mga pwede kong ayusin doon sa video na ina-unlist ko. Tsaka ako ipa-public. Okay? And guys, yung private naman, kung meron kayong video na ayaw nyong i-delete, gusto nyo na mag-exist pa rin siya sa YouTube pero ayaw nyong ipakita sa public, so pwede nyo namang i-private yon. Okay? So katulad nung sinabi ko guys, madaming gumagawa na content creators nito. Uulitin ko lang So ina-upload ko muna yung video at ang pinipili ko guys, unlisted visibility setting. And then, after kong ayusin yung thumbnail, description at yung mga dapat ayusin, tsaka ko pinapublic or tsaka ako pinapublish yung video. So, ano ba yung nagiging epekto pagka magulo yung video nyo, no, yung settings ng video nyo? Guys, pwedeng hindi agad magets ng YouTube yung kung about saan yung video nyo na yon. Okay? At dahil dito mahihirapan i-recommend, no, ng YouTube yung video nyo sa mga target audience nyo kasi nga lalo na dun sa mga mahilig mag-public ng video, tapos may nakalimutan silang idagdag, so binabago nila ng binabago yung details or yung settings na pwede nilang ayusin sa video. So ang tendency, imbis na suwabe yung pag-recommend ng video na yon sa mga target audience nyo, naapektuhan yun guys, especially doon sa growth ng views ng video na yon. So dapat guys, unlisted nyo muna, pagka planchado na, naayos nyo na lahat, saka nyo i-public. Diba? Tsaka nyo i-public guys para talagang swabe yung takbo ng mga video uploads natin. Okay? And guys, i-discuss ko pa, no? Baka kasi may mag-comment dyan, DJ, parang kulang yung diniscuss mo. So ito na nga guys yung other options, no? Related options sa mga visibility settings na pwede nyo makita pag tayo po ay nag-upload ng video. So yung una guys, meron tayong tinatawag na schedule. Okay?
So ito guys, pagdating po sa schedule ng pag-schedule ng video guys, syempre pag sinabi kang schedule, merong oras or date na kung saan mapapublish yung video na yon, no? Mapapublish yung video na yon pagka dumating yung araw at oras na yon. So habang siya po ay naka-schedule, mananatiling naka-private yung video or wala po talagang makakakita. Okay, so yun po yung kagandahan sa schedule, lalo na kung busy kayo. So automatic, mapapublish siya doon sa oras at araw na napili mo. Okay? Pangalawa guys is yung tinatawag natin na members only visibility setting. Okay? So dito sa YouTube guys, yung membership, pwede kayong kumita dito. So madaming viewers, madami kang supporters, madami kang sabihin natin subscribers na interested sa content mo, is pwede kayong gumawa ng members only video. Dahil dito, sa sobrang interesting ng mga videos mo, may mga viewers ka na for sure magpapa-member sa'yo para ma-access nila yung video na meron ka, especially if members only video. Okay? So dahil dito, dagdag revenue para sa inyo, and at the same time, ito yung visibility setting na makakatulong sa inyo para magkaroon kayo ng dagdag revenue. So ibig sabihin, hindi po siya ma-access ng mga viewers or subscribers nyo unless magpa-member sila sa channel nyo. Okay? And guys, last but not the least, ito guys for sure, madalas nyo nang naririnig ito. Ito yung tinatawag natin na premiere, no? So, for sure guys, familiar kayo dito, lalo na sa mga sinihan, di ba? So, premiere, ayan, for example, now showing, di ba? But dito sa YouTube guys, meron tayong tinatawag na premiere. Okay? So, pag sinabing premiere guys, is nakikita po natin yung video but still hindi pa rin siya nagpe-play. So makikita natin dun yung araw, yung oras na siya ay magpi-premiere. So pwede natin sabayan na manood yung mga viewers natin. At ang kagandahan dito guys, nakikita po siya agad ng mga viewers and subscribers natin. So ang tendency na i-inform sila kung anong oras magpi-premiere yung video nyo. So dahil dito nakikita natin yung real-time comments nila. So parang anong nangyayari guys sa premiere is magiging style live streaming yung comment box nyo once na mag-premiere yung video nyo. So makikita nyo po dun yung real-time comment na kung saan makikita nyo yung mga viewers nyo na talagang nag-aabang nung video nyo dito sa YouTube. So yun po yung kagandahan din sa premiere. Okay? So guys, technically meron tayong main visibility setting which is yung nabanggit natin kanina, ano? Yung public, unlisted, and private. Pero katulad nung sinabi ko sa inyo guys, ako, no, si DJMA, yun po talaga yung ginagawa ko dito sa YouTube. Para kahit papano is magkaroon tayo ng magandang recommendation sa mga videos natin. Ano, uulitin ko guys ha, pag nag-upload kayo ng video, okay, unlisted muna. Okay? So once na naka-unlisted na siya, pumunta kayo sa YouTube Studio, doon sa video na naka-unlisted, and then ayusin nyo po yung description. Okay, kung gusto nyo pong lagyan ng proper hashtags, lagyan nyo. Kung gusto nyo pong lagyan ng end screen, lagyan nyo. Kung gusto nyo pong lagyan ng tags, lagyan nyo. Okay, kung gusto nyo ayusin yung category, pwedeng-pwede. Kung gusto nyo pong lagyan ng YouTube taggings, pwedeng-pwede rin po. So kung sakali man na planchado na, naayos nyo na lahat, tsaka nyo po i-public yung video. Okay? So ang maganda lang po dito guys, once na i-public nyo yung video, yun po talaga yung start na in-upload nyo yung video. Kasi baka nag-aalala po kayo na dahil sobrang tagal naka-unlisted ng video, 2 to 3 hours ago bago nyo siya i-public. So guys, kung kailan nyo ipapublic yung video, so dun lang po magi-start yung oras na naka-upload siya. So yun po yung kagandahan guys, pag naka-unlisted yung video, hindi yung parang pagka-upload mo ngayon, after 3 hours, tsaka nyo ipapublic. So syempre yung iba nag-aalala na baka hindi agad mag-get yung algorithm kasi 3 hours na naka-upload, 3 hours nang naka-unlisted. No? So guys, sa mga di nakakaalam, kung kailan nyo lang po ipapublic yung unlisted videos, dun lang po magsisimula yung oras na naka-upload siya. So yun po yung kagandahan sa unlisted visibility settings, tsaka nyo ipublic. Okay? And kung sa tingin nyo guys, madami kayong natutunan sa vlog natin for today, don't forget to subscribe my channel, DJMA, for more videos like this. At syempre guys, hindi natin kakalimutan yung ating mga solid viewers yan na laging nag-aabang ng vlogs natin daily. Ayan, so mega love shoutout po pala sa inyong lahat. And guys, syempre, hindi po natin kakalimutan yung ating mga DJMA exclusive members na nagpa-member last month
and this month, guys. Ayan, so bilang perks, ipineplex po natin sila every end of our video. At guys, meron po silang monthly community post na kung saan pinopost natin sila sa ating community monthly para po makilala po sila ng ating mga viewers and subscribers. And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin kayo sa vlog natin for today, meron akong iiwan na isang video dito na for sure makakatulong sa'yo as a new YouTuber. And of course guys, DJMA YouTube Tips playlist na for sure matutulungan din kayo sa inyong mga YouTube journey. So yun lang naman guys, maraming salamat po sa panonood and God bless po sa ating lahat.